At sa iba pang balita, nanindigan ang pamunuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may mga ebidensya silang hawak laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ito sa pagkakadawit umano nito sa flood control scam. Kasabay nito, kinwestiyon naman ni Senador Rodante Marcoleta ang kagawaran kung bakit hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na arrest warrant laban sa dating House Speaker. Kunin natin ang live report ni Mian Corbera. Mian. Alex, may batayan daw ang kaso na isinampa ng DPWH sa Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng DPWH, nakita nila mismo ang mga ebidensya mula sa mga kumpanya ni dating Congressman Zaldico. May mga ebidensya at dokumento na nag-uugnay sa pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Yan ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga senador sa mga tanong bakit kasama si Romualdez sa mga sinampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakita ang mga ebidensya batay sa mga proyektong pinasok ng kumpanya ni dating Ako Bicol Party List Representative at dating Appropriations Chairman Zaldico. Kabilang na dito ang kumpanyang SunWest at Hightone Corporation na parehong pagmamay-ari ni Ko. Ito po ay siguro po mga ilang linggo lang, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Zaldico tulad ng Hightone Corporation across many years. Mula anya noong 2016 hanggang 2025, umabot sa mahigit 100 bilyong piso ang nakuhang kontrata ng dalawang kumpanya ni Ko. Sinabi pa ng kalihim na isinama nila sa ebidensya sa paghahain ng kaso laban kay Romualdez ang pahayag ni dating Marine Sergeant Orly Gutesa na naghatid ito ng mga pera na nakalagay sa maleta sa bahay ni Romualdez sa Taguig. May basehan anya ang testimonya ni Gutesa dahil pinanumpaan ito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Mr. President, no, at base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI. Kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez. At yun po ang naging basihan nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. Si Romualdez ay nauna ng kinasuhan ng plunder, graft at bribery ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Pero tanong ni Senator Rodante Marcoleta, kung may batayan ang testimonya ni Gutesa, bakit wala pang inilalabas na warrant of arrest laban kay Romualdez? Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Zaldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Bakit po hindi nagsabay? Ayon sa DPWH, sa pamamagitan ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang nagdepensa sa kanilang budget, may hiwalay na kaso na naunang isinampalaban kay Ko at mga engineers ng DPWH kaugnay ng flood control sa Mindoro at ito ang unang naisampa sa Sandigan Bayan. Nasa Ombudsman pa raw ang kaso ni Romualdez at naniniwala silang gaya ng mga naunang isinampang kaso, malakas din ang kanilang ebidensya at may issuean din ito ng arrest warrant. Case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. September 20. Final ho nila to sa Ombudsman September 29. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest? Dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya
at may tiwala ho sila sa ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Alex, sa budget hearing ngayong kung saan nakasalang ang Department of Trade and Industry, inianunsyo nito na sa susunod na linggo maglalabas na daw ng resolusyon ang PCAB tungkol naman doon sa mga lisensya ng construction firm na Wawaw at Sims. Yan yung mga sangkot doon sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Alex. Okay, medyo hindi malinaw yung paliwanag ng DPWH doon sa kung anong koneksyon ni Speaker Romualdez doon sa mga proyektong pinasok ng SunWest, no? Ibig sabihin ba nila na kasama sa korporasyon si Speaker para sila'y makasuhan o makasuhan siya ng plunder? Alex, yung kasing mga proyekto, yung pondo para dyan ay ipinapadaan sa pamamagitan nga ng budget insertions. Yan daw yung isa sa mga ginamit na batayan para maipasok dun sa kumpanya ni Zaldico itong budget at mapondohan yung mga proyekto na nasa ilalim, yung mga flood control projects kung saan ilan dito ay hindi naman nagawa, Alex. Ayun, yun nga. Mahirap patunayan yun, no? Kung meron bang paper trail na magsasabi na si Speaker talaga nag-utos para gawin ito ni Zaldico, no? Maaring yan ay magiging gagawing batayan o pagsusuri ng ombudsman at the same time ng Sandigan Bayan, Mean. Alex, wala silang idinetaling paper trail pero yan daw lahat ng ebidensya ay naisumite na sa Office of the Ombudsman. 5 araw na ang nakalilipas at bahala na daw ang Ombudsman na magdetermina dun sa bigat ng mga aligasyon laban dun sa kanilang mga kinasuhan. Oo, tinanong rin ba ni Senador Marcoleta si DPWH Secretary Vince Dizon dahil nga kung ang ICI at ang DPWH ay magkasabay na nag-iimbestiga tungkol dito sa umano'y anomalya sa flood control project, sila na mismo ay may sariling investigasyon, no? Fact-finding, meron na silang ginawa. Bakit pa nila pinapasa pa ito sa ombudsman? Hindi kaya mangyari dyan, baka hindi tuluyan makasuhan pa si Romualdez. Alex, wala pa kasi silang yung ICI, wala pang direktang kapangyarihan na magrekomenda ng magsampa ng kaso. Ang kanilang papel ngayon ay mangalap ng mga impormasyon at dadaan pa rin sa Office of the Ombudsman ang lahat ng mga dokumento at ang Ombudsman ang magsasampa ng kaso dyan sa Sandigan Bayan o kaya ang Department of Justice, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Mean Corbera. Mata natin dyan po sa Senado.